Bato sa apdo. Yes. Ulitin natin, Dok. Para Oo. saan nga ba ang apdo at nasaan itong parte ng katawan? Ang apdo ay nasa ilalim ng atay dito sa kanan, no? Right upper quadrant, no? Okay. Now, Parang sa ilalim ng rib cage? yes, sa pinakahuling tadyang pero hindi mo siya makakapa Ah, hindi. pag hindi siya namamaga. Nay. So it's really hidden, it's not touchable. Okay. Okay? It's not palpable or touchable. Ganito Para na. saan na nga? Parang mag-partner sila ng liver kasi magkatabi Ay, sila. oo. Siya ay supot ng mga katas ng apdo. Okay. Supot lamang, taga-concentrate. Okay? Sino ang supot? Yung Gallbladder gallbladder itself. Ah, okay. Siya ay isang pabrika. Hindi siya pabrika. Siya ay bodega. Ah, okay, ng bile. Siya ang bodega ng bile, tapos kinoconcentrate siya. Para siyang dishwashing liquid, Okay. isang patak lamang para sa maraming mantika at taba. Kaya nga, maski na wala kang gallbladder, Okay. meron ka pa rin katas ng apdo, hindi lamang concentrated. Anong disadvantage nun? Wala naman disadvantage dahil ang katawan mo ay masasanay rin. Okay. Hindi naman yun magkakalat ng poison. Hindi naman. Ng lason. Hindi naman. Okay. So, kung yung bile, siya yung nagtutunaw ng kolesterol, di ba? Tama. Paano siya nagkakabato? Dahil minsan, titingnan mo ang component ng bile. Meron tubig, bile acid, water, bile acid, and cholesterol. Triangulo yan eh. Okay. Tubig, bile acid. Ito yung nagtutunaw, atay. ano? Yes. Galing sa atay. Oo. At saka, Cholesterol. cholesterol. Yung good cholesterol. Basta cholesterol basta in cholesterol. general. Okay, Oil. okay. Dahil pag Bakit itong may tatlo, cholesterol? pag ito ay balanse, itong tatlo, mamimix mo. Hindi ba? Ang cholesterol ay langis. May binanggit akong tubig. Di ba? Tubig at langis. Yes, pero nagmi-mix sila pag equal silang tatlo, bile acid, cholesterol at tubig. Kayang maging soluble. Okay. Now, pag ikaw biglang Wait lang. Oh, yes. Yung solution na yan, para saan yan? Ito na yung bile. Ito na yun. Ito na Okay, yung okay, bile. okay. In other words, itong bile may tatlong sangkap. Yung binanggit natin, ano? Yes. Kaso pag nakalamang si isa, pwedeng mag-create ng bato. Paano makakalamang? Dahil sabihin natin, biglang nag-reduce ang isang tao. Biglang binagsak niya 10 kilograms in 2 weeks. Okay. Adi ang daming cholesterol nakaipon dyan, nakaimbak. Adi naging cholesterol stones. Ganun? That's why ayaw natin ang rapid, sudden weight loss. Hindi siya physiologic. Hindi siya naiintindihan ng katawan. Hindi siya na pinaghahandaan. Okay. Hindi siya create ng balance. Nag-create siya ng disequilibrium, out of balance. Teka lang, Dok. Naguguluhan ako. Oh. Nagpapayat nga ako eh. Di ibig sabihin nun, I was careful with my food. Yes. So, bakit ako magkaka-cholesterol pa? Pero paano ka nagbagsak, nagtanggal ng 10 kilogram sa loob ng 2 linggo? Ano Hindi ako ginawa masyado mo? kumain. Hindi mo ginagawa yan dapat. Ang taba ba ay naipon mo sa loob ng 2 linggo? Hindi. Hindi. Dahan-dahan natin inipon yan. Kaya dahan-dahan din natin ipapalabas sa katawan natin. Paano yung mga nagka-crash diet? That is why sila po ay isa sa mga individual na may risk factor to develop gallstones. Sudden weight loss. Sino pa iba? Yung mga iba diyan, yung sabihin natin, may family history. Nang? Gallstones. Ay, namamana? Pwede. Oo. Talaga ba? Kung titingnan natin ang edad, usually 40. Kadalasan, kababaihan. Teka, yung kapatid ko lang ang may gallstones namin lahat eh. Mm-mm. Kahit naman ang nanay at tatay ko wala. Wala. Pwede naman eh. Hindi ko naman sinabing dapat meron kang pinagmulan or family history. But meron family history, yun susunod na angkan, generation, pwede. Ay, yung mga anak niya. Yes. Teka, Pero- saan naman niya nakuha yung gallstone? Sa lifestyle? Yes, pwedeng lifestyle. Pwedeng dahil sa kanyang gamot. Pwedeng dahil sa kanyang ibang medical condition.
Ang gamot nakaka-cause Meron ng din. gallstones? Ang una sa lahat, meron tayong 4 Fs. Okay. Letter F. Ano yun? Sinabi ko female, Oo nga, female. 'di ba? 40s. Yes, correct. And isa pa, fat Fat. and fertile. Fertile. Fat female, fertile, 40. Yun yung characteristics. Yun ang nakikita natin. Kumbaga by epidemiology, by statistics, ito yung edad at mga kasarian na nagsisimula magkaroon ng bato sa apdo. Okay. Kaso, may mga ibang risk factors pa, Tita Winnie. Ano yun? Yun nga, yung matakaw sa mantika at taba sa pagkain. Okay. Yung fat diet, Okay. yun, binanggit natin yung isa, sudden weight loss. Yes, Of course, yes, obesity is there. May usapang taba. At yun iba naman, mataas ang kolesterol sa dugo. Okay? Yung may problema sa atay, liver disease. Okay. Pwede rin po yung sedentary lifestyle and pregnancy. Pregnancy? Bakit? Hormonal. 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 Nakakatakot. Parang lahat ng mga sinabi mo, pambabae. Lalaki ba nagkakagallstone? Meron din. Meron din. Okay. Pero yun na nga, itong fat female 40 fertile ay madalas na sa babae kabaihan nga. lang. Oo. Tawag dito, nakalimutan Pero ko yun. binanggit mo kanina yung kapatid mo. Oo nga. Inalog mo yung bote. Oo. Di ba? Kling-kling-kling yung Matigas. batigas. Dahil yung stone na nakuha sa kanya, maaaring pigment stones. Pigment stones. Ano yun? Galing sa bilirubin, galing sa atay, galing sa dugo. Dahil meron tayong bilirubin sa dugo. Oo. Di ba? Oo, nakalagay yun sa blood test. Yes. Kaya nga pag nag-breakdown na ang dugo, ang waste product niya ay nagiging, pag sobra, yan, nagkakaroon ng stone. Wow. Di ba? May lifespan ang ating red blood cell, hindi ba? 120 days. So kung maaga na dead si red blood cell, mas maraming bilirubin kang maiipon. Pwedeng mag-create ng pigment stones. Tapos iba-ibang size do. Yes. May malaki, may maliit. Yes, pwedeng buhangin ang size ng bato, pwede ding umabot hanggang pingpong na laki. May sintomas ba yan? Kadalasan, wala. Kaya minsan nasusurpresa ang mga tao, meron akong bato sa apdo dahil nakita sa isang pagsusuri, kagaya ng ultrasound. Oo. Yung kapatid ko, bigla na lang siyang nasusuka, masakit ang tiyan. Yes. Tapos para siyang nagtatain na wala namang Tama. lumalabas. Oo. Tapos pag-rush sa hospital, doon na sinabi na meron siyang gallstone. Wala siyang ibang sintomas kagaya ng lagnat Na o nagkaroon. may lagnat. Oo. Paninilaw ng katawan. Wala. So yung mga binanggit mo ay lahat textbook picture ng isang taong may bato sa apdo. But that only happened during the time. Yes, pwede naman eh. Ay, wala yung Wala halimbawa naman, ngayon. walang mararamdaman. pasakali muna na Talaga? before, wala. Pwedeng bigla, now na. Yung baka mahirapan ako umihi, Hindi. may sakit dito sa tagiliran. Wala. No. Yung iba, nagkakaroon ng sabihin natin pananakit, paminsan-minsan. Okay. Ang sakit niya ay hindi hapdi, kagaya ng sikmura, Ano? kung hindi parang hilab, Hila. colicky, on-off na pananakit. Pwedeng ganon. Para kinakabagan ka. Yes, pwedeng kabag. Dahil nga, hindi ka magpaka-digest ng taba at mantika eh. May effect yan eh. Yung kanina, Dok, sinabi mo yung... Kind of stones? Yung, no, not yet. Yung bigla ang pagpayat. Paano yung inain ngayon sa Amerika? Yung mga injectables? Inject. Oo, kaya nga. Ang gusto natin mangyari, pag meron kang ginagawa, sabihin natin external factors for weight reduction, dapat meron din adjustment sa dieta, may adjustment din sa lifestyle. Well-rounded Yes, dapat. hindi pwedeng nakasalalay ka lamang sa tusok, sa turok, para lang magbawas ng timbang. Huwag kang masyadong matakaw na rin. Huwag ka rin masyadong heavy kumain at mag-ehersisyo. Okay. Ano ang epekto sa katawan ko ng mga batong ito? Wala. Wala. Pananakit lamang. Kadalasan tatanungin sa atin, Dok, may bato ako sa apdo. Operahan na ba ako? Oo nga. Ang sagot dyan, ang tanging paraan para mawala, matanggal ang bato sa apdo ay operasyon. Okay. Okay? Operasyon. Nothing else. Nothing else. Okay. Pero, kailangan ko ba ng operasyon ngayon? Depende yan. Pag wala ka naman sintomas, just because na check up may nakita ka, wala ka naman lagnat, paninilaw o sobrang pananakit,
Okay. Observe. Observe. Yun lang? Yes. Observe lang? Observe. Walang gamot na pwedeng magpatunaw ng bato sa apdo. Okay. Walang laser na pwedeng magpa-breakdown ng bato sa apdo. Dahil tinanong mo sa akin yan kanina, Tita Winnie. Yeah, blasting. Pag pinag-blast natin si bato, sabihin natin si ping-pong, si fishball size na bato, Okay. ginawa kong buhangin. Okay. Baka pumunta sa lagusan ng ducks. Ah. Pag nag-ipon... Bile ducts. Yes, yung mga kanal. Paano kung nag-ipon-ipon yan? Di magbabara. Wala na akong exit. Di lalong peligro. Magkakaroon ako ng biliary or duct obstruction. At yun ang magiging source ng pain, lagnat, infection. Pain, fever, jaundice. Ay, nakakatakot. Yun ang 3 red flag na dapat natin i-watch out sa bato. Bakit Apdo. yung bato sa bato na binablast? Yes. Dahil saan ba ang exit point ng bato sa bato? Urethra. Urethra o sa ihi? Yeah, Diba? ihi, Therefore, nadidiktahan natin yan. Pwede kang uminom ng gamot para matunaw yung bato, para lumuwag siya, yung compact stone. Pwede ko siyang i-laser, ibugbog para gawing buhangin. Kasi may exit. Yes, inom lang ako para malagkas ang aking agos ng ihi. Baka mailabas ko sa Sa daanan. gallstone, wala. Saan mo siya ilalabas? Iisang daan lang. Biliary Okay. common bile duct. Kung nag-ipon-ipon dyan, lagot kung mag-change ako ng lifestyle, Doc, hindi rin mawawala, ma-dissolve. Baka hindi madagdagan. Yun. Okay, hindi madagdagan. Ganito yan. Sinabi ko, hindi yan mawawala na pag hindi na operahan. Correct. But that does not mean wala kang i-a-adjust sa buhay mo. Mag-adjust ka pa rin. Lifestyle. Huwag matakot sa taba, mantika, huwag heavy meal. Everything in moderation. Dok, gaano katagal bago ma-form ang mga bato na ito? Depende yan. Okay. Kaya nga sinabi ko sa iyo, yung sudden weight loss nga, pwede maging... Agad-agad? Ay, pwede pumasok yan sa loob ng half a year. Okay. Diba? 6 months. Yes, but kadalasan, makikita mo sa statistics sa mga pasyente natin, hindi nila alam meron. Oo nga. Until yung first test, hala, mabibigla sila. Dok, bakit may ganun ako? Wala naman ako nararamdaman. Kaya nga. Sasabihin nila yun. Okay? Sasabihin nila yan. Wala akong nararamdaman. Therefore, go ahead. Walang nararamdaman, observe. Ano magagawa ko? Kasi walang gamot na magpapatunaw doon. Though ang stones natin, dalawang uri ang pinaka-base. Cholesterol stones, which is yellow, parang sago. Parang mustard. Parang sago. Parang sago. Na Bilog malambot. talaga. Malambot. Hindi matigas. Yes, that's why sinabi mo sa kapatid, mag-click-click-click ganyan. Pigment stones yun. Okay. So, yung sa iba naman, cholesterol stones, which is more common. Pero tayo, Asian, usually mixed stones. May cholesterol na, may pigment stones Sinabi nga siya. Yes, mixed stones yun. Pwedeng, ganito na lang, Dok. Naalam ko naman na meron ng stone. Tanggalin na natin. Pwedeng elective yun. Pwede. Elective yun. Upon your Pero pag dictates. tinanggal ba, babalik ulit? Wala ka ng apdo. Hindi. Yung stone lang ang tatanggalin. No, ang proseso ng pagtanggal ng bato, ang tawag natin dyan, cholecystectomy. Okay? Cholecystectomy means chole, gallbladder. Cystectomy, the pouch. Remove, tomy. Tanggal. Okay? Therefore, if you look at it, tanong mo kanina, sagutin ko muna, pwede ba ako mag-form ng stone muli? Yes. Maski nawala ka ng apdo. Kanal. Biliary duct stones. Doon naman Yes. Dahil i-breakdown natin yung So, pangalan. yung kapatid ko, wala ng gallbladder? Oo. Talaga ba? Oo. Hindi ko natanong. Pero, hindi totoo na hindi na siya pwedeng kumain ng taba at mantika. Ano daw? It's a myth. Control. Yes. Everything naman, maski na meron kang gallbladder, control. Kita mo, ano ba ang medical term ng stone? Cholelithiasis. Chole, meaning bile, gallbladder. Lith, stones. Diba? Yes. Stones. L-I-T. Iasis is a condition. Condition. Kasi yun, itis. Yun yung inflammation. Pero kung inflammation ng gallbladder, tawag natin dyan,
cholecystitis. Cholecystitis. Yon. Sakit na, lagnat pa. Wow. Si Rodney, nasagot na ang tanong mo dyan, ha? So, operasyon lang talaga. Hindi pwedeng itunaw. Si Agnes, dati, may bato ako sa abdo. Nag-flashing ako na gamit ang olive oil lemon. Ha? Oo, Nailabas ko, Tita Winnie, di na ako naoperahan. Wala nang sumasagot sa akin kasi, wala nang sumasakit sa akin kasi nilabas ko na. Naninilaw po ako pag sumakit, namimilipit ako. Ayan nga, kaya nga nag-obstruct na siya. But you said walang lalabasan. Wala. Yun sinasabi nilang concoction para magpatunaw ng bato has no evidence and it's not medically sound. Okay. Totoo yan. Sige. Meron kaming pasyente, uminom ng 2-3 taon, sa awa ng Diyos, nandiyan pa rin ang bato. Pero hindi na daw kasi sumasakit. Pero meron siyang paninilaw na binanggit. Oo nga. So, meron dyan question mark yan. Okay, I think you should see a doctor, be. Si Hernan, totoo po ba na pag ni-laser po ba, ayan, inano na, tawag to, sinagot na ni Doc, or basta yung naging procedure ko po ng kawork ko, nasama na raw sa ihi niya pagkatapos. Bato sa bato yan, Yun, pinag-uusapan. Hindi ang bato sa loob ng abdo. Si Nona, Tita Nona ba ito? Wala na akong, si Tita Nona nga, wala na akong gallbladder since 1990 pa. May posible ba na bumalik ang gallbladder? Parang mga bato sa aquarium, yung mga bato na tinanggal sa akin, bato sa abdo, inalis sa akin. Siguro kasing laki ng puka shells yun. Oh my yung sinasabi niya sa aquarium. Totoo yun, Tita Winnie. Meron kaming mga bato kasing laki ng fishball. Oh, ang laki nun, Doc. Fishball. It is 3.5 centimeter. Oh, wow. So, pinatanggal na rin namin dahil kinikis-kis niya ang loob ng abdo at madalas po nagkaroon ng inflammation, cholecystitis, at ayaw namin magkumplika, kaya tinanggal na namin. Ayan. To the question ni Tita Nona, pwedeng bumalik ang bato at doon naman tutubo sa bile ducts. Pwede. Pero hindi natutubo ang gallbladder. Wala ka ng gallbladder. Hindi Tanggal na. nababalik. Oo. At saka itong question ni Bea, sinagot na ni Doc, hindi ibig sabihin na wala ka ng gallbladder, bawal kumain ng madami. Kasi pag nagdumi, tuloy-tuloy na. What Hindi. does that mean? Kasi ibig sabihin, pag marami, ibig sabihin hindi siya nakakatunaw ng fats and oils. Okay. Okay? Hindi eh. Dahil pag tinanggalan ka ng isang parte ng katawan, ang katawan ay nag-a-adapt. Okay. Nag-a-adapt, nagbabago pa rin siya. Pero siguro, everything in balance Everything in moderation. Yes. Kaya nga, ang pinaka-myth nito is pag wala ka ng abdo, walang fatty, oily food forever. Hindi. Okay. At hindi ito nakukuha sa herbal medications. At ibig sabihin, meron nagsasabi, wala ka ng bato sa abdo kasi hindi ka na nasasaktan. Hindi po. Hindi ibig sabihin, no pain, no more stones. Okay. Just because it's okay lang. Ay, baka kayo nabitin na sa Facebook at TikTok si Doc. Pwede nyo akong sundan, gamitin lang ang ating username at Doc Dennis Official. Pwede kayo mag-follow, mag-like, mag-share para sa ibang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.